You both should talk. May one ko na kayo, sambit ni Angela, bago siya tuluyang iniwan dito sa private room ng isang restaurant kasama si Ernesto. Ang buong akala niya'y inaya siyang kumain sa labas ni Angela para makipag-date sa kanya. Yun pala'y para i-set up siya rito kay Ernesto. Masama pa rin ang loob niya rito sa lalaki. Nang dahil sa kasinungalingan nito, muntik niya nang layasan si Angela, ang mansyon niya, at ang mga kayamanan niya. Sa kabila ng tunay na nararamdaman niya para kay Angela, of course, hindi pa rin mawawala ang pagiging mukhang pera niya. Oo, aminado talaga siyang mukha siyang pera at sabik sa kayamanan. Hindi na yata yun maaalis pa sa kanya. Hindi siya si Dites kung mawawala ang kasabikan niya sa pera at kayamanan. Pero sa kabila rin nun, genuine ang feelings niya for Angela, sincere siya sa pagmamahal na ipinagtapat niya sa babae. Kaya kahit na mahalaga sa kanya ang pera't kayamanan, mas mahalaga pa rin si Angela para sa kanya. Hindi man kapani-paniwala, pero kung papipiliin siya ng isa, si Angela o kayamanan. Hindi na siya magdadalawang isip na piliin si Angela. Pakiramdam niya kasi, mas kaya niya pang mabuhay and walang kayamanan, kesa mabuhay nang wala si Angela sa piling niya. Cheesy. Pero yun ang totoo. Dites, panimula ni Ernesto, dahilan para nakabusangot niyang iangat ang paningin sa lalaki. I know you're mad at me. I'm sorry. Nagsinungaling ako dahil gusto kong mawala ka na sa buhay namin. Naiintindihan mo naman ako, di ba? Nasaktan ako, Dites. Sa'yo ko lang naranasan ang magseryoso. Pero pinagpalit mo ako, at sa matalik na kaibigan ko pa. Tama naman kasi ito, at naiintindihan niya ang galit nito sa kanya. Kasalanan naman kasi talaga niya. Unti-unting nawala ang inis niya sa lalaki at napalitan ng guilt-iness. Pero hindi siya nagsalita at nanatili lamang na nakinig sa lintayan ng lalaki. Actually, masama pa rin ang loob ko ngayon, Dites. Hindi ako magsisinungaling at sasabihin na okay na ako ngayon. Pero desidido na akong mag-move forward. Hindi ko kalilimutan ang mga nangyari sa atin. Pero handa ko na yung tanggapin ng buong puso. In that way, magagawa ko na ring maging okay, kagaya nyo. Pinatatawad na kita ngayon, Dites. Hindi niya na nagigilan pa ang pamamasa ng mga mata niya habang nakikinig kay Ernesto. Damang-dama niya ang sincereness sa boses nito, na siyang ikinatutuwa niya. Kaya sana ganun ka rin, sana magawa mo rin akong mapatawad sa mga nagawa ko sa'yo. Napakarami kong naiba tong masasakit na salita sa'yo. Alam kong kahit na ipinakikita mong hindi ka apektado, alam kong sa loob-loob mo nasasaktan ka sa mga insultong ibinabato sa'yo ng mga tao sa paligid mo. Isa yan sa mga bagay na hinangaan at nagustuhan ko sa'yo, Dites. You are tough and brave. Hindi ka basta-basta nagpapasindak at nagpapatalo. Your determination was high level. Basta gusto mo, gagawin mo ang lahat para makuha mo. Kahit na minsan, hindi na tama ang paraan mo. Ganun siya, ano bang magagawa niya? Pipilitin ang sarili niyang magbago para lang matawag na mabuting tao. Hindi siya plastic na tao. Kaya kung ano siya, yun na siya. Wala siyang balak magbago. Kontento na siya sa kung sino siya ngayon. Masama man o mabuti ang ugali niya, tanggap niya yun. Hindi niya na problema kung hindi yun magawang tanggapin ng ibang tao. But I realized, wala namang perpektong tao. All of us has our own flaws. May kapintasan ka, meron din si Angela, si Manuel, at ako. Lahat tayo may mga evil sides, dahil wala namang taong malinis. So I've decided na maging open-minded na lang. At sa paraang yun, nagawa ko ang intindihin ka. Kaya nandito ako ngayon sa harapan mo, para mabigyan na ng maayos na closure ang namagitan sa atin. At para maituwid na ang gusot sa pagitan nating dalawa. Huwag mo akong iyakan, Dites. Kasalanan mo naman kung bakit ako navek. Ang drama kasi ng linya mo. Nakilala kitang maloko, kaya hindi ako sanay. But deep inside, natutuwa siya sa mga narinig na sinambit ng lalaki. Ang sarap sa pakiramdam na marinig mula rito ang mga salitang yun. Nakagagaan sa kalooban. Seriously speaking, will you be able to forgive me? I want an honest answer, Dites. Yes or no? Tatanggapin ko kahit ano pa sa dalawa ang maging sagot mo. Dama niya talaga ang sinseridad sa boses ni Ernesto. Sino ba naman ako para hindi ka patawarin?
Sa ating dalawa, ako ang may mas malaking atraso sa'yo. Ikaw nga, nagawa mo akong mapatawad sa kabila ng mga nagawa ko sa'yo. Kaya syempre ako rin. Pinatatawad na rin kita, Ernesto. Gusto ko na ring mawala ang gusot sa pagitan nating dalawa. Okay na ako ngayon. Kaya gusto kong maging okay ka na rin. Sincere siya sa naging sagot niya. Ayaw niya na ng gulo. Kaya mas pinipili niya ang magpatawad. Masaya na siya ngayon sa piling ni Angela. Kaya dalangin niya na sana'y maging masaya na rin si Ernesto, na siyang unang lalaking naging parte ng buhay niya. Siyempre, hindi niya kalilimutan na itong lalaki rin na ito ang maswerteng nakakuha sa kanya. Maluwag nang napangiti si Ernesto dahil sa nakuhang sagot mula sa kanya, at ganun din siya. Napakasarap at napakaluwag sa pakiramdam. Kaya maganda rin ang matutong magpatawad. Mabigat kasi sa dibdib ang may kinagagalitan. Kaya hindi talaga healthy ang nagtatanim ng sama ng loob sa kapwa. Matapos iwanan ni Angela si Dites at Ernesto doon sa restaurant, para mabigyan ng privacy ang mga ito't makapag-usap, agad siyang dumiretso sa bahay ng mga dating in-laws niya, dahil tumawag sa kanya si Manuel at sinabing umiiyak si Waffen at hinahanap siya. Sa mga ganitong pagkakataon siya naaawa sa anak niya. Alam niyang higit sa lahat ay ito ang pinaka-naapektuhan sa mga nangyari sa kanila. Kaya naman ginagawa nilang dalawa ni Manuel ang lahat para ipaintindi sa anak nila ang sitwasyon nila ngayon. Imposible nang maibalik pa sa dati ang pamilya nila. Gagawin naman nila ang lahat para hindi magkulang sa anak nila. Mahal na mahal nila si Waffen. Kaya naman ibibigay nila ang best nila para maiparamdam dito ang pagmamahal na yun. Hindi sila perpektong mga magulang, pero kaya naman nilang maibigay ang best nila para sa nag-iisang anak nila. Pero pagdating niya sa bahay ng parents ni Manuel, hindi niya inasahan ang bubungad sa kanya. Sa halip na umiiyak na Waffen ang maabutin niya, energetic pang nakikipagkulitan ang anak sa lolo't lola nito, her parents. Agad na lumapit sa kanya ang nakangiting si Manuel. Sorry, they want to talk to you. She set up dates with Ernesto, dahil gusto niya nang magkaayos ang dalawa. Hindi niya inasahang ganun din pala ang gagawin ni Manuel sa kanya. Her husband lied to set her up with her own parents. Ang hirap nang magpasked ng meeting sa'yo. Kaya nagpatulong na kami kay Manuel. Pasensya ka na kung naabala ka. We really just wanna talk to you, anak. Anak. Parang may kung anong pumintig sa dibdib niya nang marinig ang word na yon. Parang napakatagal na mula nang tawagin siyang anak ng mom niya. No problem. Anong gusto niyong sabihin? Ganun ba kahalaga para magawa niyo ring abalahin si Manuel? Nag-usap kami ng dad mo. Napakatagal naming nag-isip, bago namin na-realize ang mga pagkakamali namin bilang parents mo. I'm so sorry, my daughter. We desired you to be perfect. Ginasto naming maging maganda at perpekto ang maging tingin sa'yo ng mga tao. Ginasto naming maging higit ka sa lahat. Ginasto naming tingalin ka ng mga tao sa paligid mo. Kaya kami naging mahigpit sa'yo. Pero hindi namin napansin na nasasakal ka na pala, hindi namin napansing nahihirapan ka na pala. Ang buong akala namin masaya ka rin sa buhay na binigay namin sa'yo. Pero nagkamali kami. We didn't expect na ganito na pala ang nararamdaman mo. We didn't expect na buong buhay mo, naiipon na ang mga sama ng loob mo sa amin. Reason, kaya humantong sa ganito ang pamilya natin. Patawarin mo sana kami ng dad mo, anak. We made a mistake. Napakalaki ng kasalanan namin sa'yo. Anak, I don't know how could I apologize to you. Hindi ko nga alam kung may karapatan pa ba akong patawarin mo. Hindi niya alam kung paano tutugon. Humihingi ng kapatawaran sa kanya ang magulang niya, na hindi niya inaasahang magagawa pa ng mga ito. Halo-halo na ang nararamdaman niyang emosyon ngayon. How could she respond with this? Yet, naglakas loob pa rin kaming kausapin ka, para humingi ng kapatawaran sa lahat ng mga kasalanan namin sa'yo. Hindi namin hinihiling na patawarin mo kami ngayon. Pero hinihiling namin na sana dumating ang araw na magawa mo pa rin kaming mapatawad, anak. Biglang nag-flashback sa isip niya ang lahat ng mga gabing umiiyak siya sa kwarto niya, dahil pakiramdam niya'y hindi siya mahal ng parents niya, dahil pakiramdam niya'y isang trophy lamang ang tingin ng mga ito sa kanya. Buong buhay niya'y nakulong siya sa pangalan at iniingatang reputasyon ng pamilya niya, buong buhay niya'y naghangad siya ng kalayaang magawa ang mga naisin niya,
buong buhay niya, hiniling niya na sana'y dumating ang araw na maging proud naman sa kanya ang mom at dad niya, hindi lang dahil sa nagawa niya ang gusto ng mga ito, kundi dahil nagawa niya ang gusto niya. Bumabalik sa kanyang isipan ang lahat ng sakit at luhang ibinuhos niya mula pagkabata, hanggang sa paglaki niya. Lumaki siyang parang isang android. She can't move without controlling by her parents. Nakalaya na siya ngayon mula sa pagkakagapos. Ayaw niya nang bumalik pa sa buhay na kinalakihan niya. Siya na ngayon ang masusunod sa buhay niya. Hindi niya na pwedeng hayaan na may makialam na naman sa lahat ng mga desisyon niya. Marahan siyang umiling, kasabay ng pagpatak ng mga butil ng luha mula sa mga mata niya. I can't. Natatakot siya na baka kapag pinatawad niya ang mga magulang niya'y bumalik siya sa dati. Ayaw niya nang maging sunod sa Niran, ayaw niya nang bumalik ang kadena sa leeg niya. Ayoko na, Angela, teka, napahinto siya sa pagtakbo dahil sa pamilyar na boses na yun. Nasa labas na siya ng mansiyon ng mga Villafuerte at patungo na sana sa kotse niya. Mabilis niyang pinunasan ang mga luha sa mukha niya, bago niya hinarap si Manuel na siyang humabol at tumawag sa kanya. I thought you're brave. What happened, Angela? Bakit parang unti-unting nawawala ang nakilala kong Angela na matapang at walang inuurungan? Why are you running away now? You're scared, do you? Natatakot ka na baka bumalik na naman sa dati ang lahat. At nang dahil dun, hindi niya na nga napigilan pa ang pag-uunahan sa pag-agos ng mga luha niya. Hindi nagkakamali si Manuel. Gaya noon, napakadali na naman para dito ang maintindihan siya. Can you blame me, Manuel? I don't want to be their human android again. I'm so tired obeying their sickening orders. I'm so done with them. Ngayong malaya na ako, do you think, gugustuhin ko pa ang bumalik sa kanila? Masaya na ako ngayon kasama si Ditas. They will just ruin my buoyant life. Alam mong sa lahat, ako ang pinaka-nakaiintindi sa'yo, Angela. Though, unlike you, kahit papano naman nagagawa ko pa rin ang ilan sa mga gusto kong gawin. Pero alam mong hindi nagkakalayo ang parents mo at ang parents ko. Minsan na rin akong nasakal sa parents ko. Pero, alam mo ba kung ano ang napagtanto ko? There's no perfect parenting, there are no perfect parents. Ang buong akala ng parents natin makabubuti sa atin ang naging paraan nila sa pag-aalaga sa atin. But they are wrong. Ginawa nila ang mga ginawa nila dahil gusto nila tayong magkaroon ng magandang buhay at kinabukasan. Pero sa sobrang paghahangad nila ng magandang kinabukasan para sa atin, hindi na nila namalayan na sumusobra na sila, hindi na nila napansin na hindi na tama ang mga ginagawa nila. I know you understand them, Angela, sadyang natabunan na lang ng sama ng loob mo ang pag-intindi mo sa kanila. Pero nagsisisi na sila. Na-realize na nila ang mga pagkakamali nila. Don't they deserve a second chance? They are still our parents. Pagbali-baliktaran man natin ang mundo, sila pa rin ang mga taong nagluwal sa atin sa mundong to. I know you love them. Ayos na kami ng parents ko. I wish, kayo rin ang parents mo. They've already know their mistakes. Nagsisi na sila. Ako nga, nagawa mong bigyan ng second chance, sila pa kaya na mga magulang mo. They also deserve your forgiveness, Angela. Huwag mong tigasan ang puso mo sa kanila. Hindi mo man nakikita, pero mahal ka ng mom at dad mo. Pilit na isinisiksik sa isip niya ang mga sinabi ni Manuel, pilit niyang iniintindi ang lahat, pilit niyang isinasantabi ang sama ng loob niya sa sariling mga magulang niya. Pero isa sa mga winika ni Manuel ang pumukaw sa isip niya. Ako nga, nagawa mong bigyan ng second chance, sila pa kaya na mga magulang mo. They also deserve your forgiveness, Angela. Not everyone deserve a second chance. But everyone who's sincerely repenting and accepting their mistakes, deserves every chances in the world. Lahat ng tao deserve ng second chance. At namalayan niya na lamang ang sarili na tumatakbo pabalik sa loob ng mansiyon ng mga Villafuerte, pabalik sa kwarto kung saan niya iniwan ang parents niya kanina. Mahal ko rin kayo. You're already forgiven, Mom, Dad. Makalipas ang isang taon. Congratulations! Sa wakas kasi ay nagawa na ring magpakasal ng dalawa, matapos ng isang taong pagiging mag-fiancé. Grabe, hindi niya inakalang dadating ang araw na a-attend siya sa kasal ng kanyang dating wife, at ng kanyang dating mistress.
Hindi siya bitter, dahil matagal niya nang natanggap ang mga nangyari. Sa katunayan nga niyan ay masaya siya para sa dalawa, dahil nakikita niyang masaya na rin ang mga ito sa piling ng isa't isa. Thanks, Manuel. Tapos na ang kasal at ngayon narito na sila sa hotel kung saan dinadaos ang reception. Dito rin sa ibang bansa ginanap ang kasal ng dalawa. Ginawa lamang itong simple at mga malalapit na kaibigan at kamag-anak lamang ang inimbitahan. Sa mga taga-isla ay ang tanging naroon lamang ay ang lola't kapatid ni Cites. Kalaban talaga ng babae ang mga tao sa isla, lalo na nung nalaman ng mga ito ang tungkol sa relasyon nito kay Angela. Si Angela naman ay tuluyan nang naging maayos ang relasyon sa pamilya nito. Tanggap na ng dating mga in-laws niya ang tunay na gender ng babae, at tanggap na rin ng mga ito ang relasyon nito kay Dites. Masaya siya para sa dating wife niya, dahil sa kabila ng mga nangyari, nakikita niyang tunay na masaya na ito ngayon. Malaki ang naging kasalanan niya rito, at pinagsisihan niya talaga yun ng husto. Hindi niya alam kung sapat na ba ang mga nangyari sa kanya bilang kabayaran sa mga pagkakamaling ginawa niya. Pero tama si Angela, mas mabuting kalimutan na nila ang mga nangyari sa nakaraan, mag-focus na lang sa kasalukuyan, at maghanda sa mga posibleng mangyari sa hinaharap. Paniguradong marami pang problema ang dadating sa buhay nila. Kaya kailangan nilang maging handa at matatag. Si Ernesto naman, ang lalaki na ngayon ang namamahala sa business ng pamilya nito. Sa wakas ay tumigil na ito sa kadikan nito sa sugal. Pero malay niya ba kung talaga bang tumigil na ang kaibigan sa bisyo nito? At higit sa lahat, happily engaged na rin ngayon ang kaibigan. Si Ernesto naman ang susunod na ikakasal. Habang siya naman, sa ngayon ay nagfo-focus lamang siya sa kanyang trabaho at sa pag-aalaga kay Waffen. Sa katunayan ay masaya at kontento na rin siya sa buhay niya ngayon. Maayos na rin sila ng pamilya niya, at malaya na rin siyang nagagawa ang mga sariling desisyon niya. Lahat sila ay masaya at stable na ang buhay. Ano pa ba ang mahihiling nila? Love life. Napailing na lamang siya sa isinagot ng isang bahagi ng isip niya. Love life. Ikinasal na si Angela at Dites, tapos ikakasal na rin next month si Ernesto. Lahat ng mga ito ay masaya na sa love life. Tanging siya lamang ang ginagawang jowa ang trabaho. Pero ang tanong, handa na ba siyang pumasok muli sa isang relasyon? Handa na ba siyang maramdaman na naman ang iba't ibang emosyon at muling magmahal? Hindi niya alam ang sagot. Minsan gusto niyang subukang muli, pero minsan naman ay parang gusto niya na lamang ang makontento sa buhay niya ngayon, at ibuhos na lang ang lahat ng pagmamahal niya sa nag-iisang anak niya. Napakalaki na talaga ng ipinagbago niya. Parang kailan lang noong napakahilig niya pa sa mga babae't hindi siya makontento sa isa. Ngayon ay nagdadalawang isip na siya kung maghahanap pa ba siya ng isa. Bahala na. Kung ipagkakaloob sa kanya, tatanggapin niya iyon. Kung hindi naman, ayos lang din. Baka nga talagang nakatadhana na siyang mabuhay ng walang love life. Pero nariyan naman si Waffen na nagpapakulay ng mundo niya. Kaya talagang happy na rin siya sa buhay niya ngayon. Matapos niyang makipagkwentuhan sandali sa dalawang bagong kasal, nagpaalam na siya sa mga ito, dahil kailangan niyang bumalik agad sa bansa nila dahil may kailangan siyang habuling business meeting sa isang big shot investor. Hindi niya ito pwedeng palampasin, dahil malaking project ang gagawin ng kumpanya ngayong taon. Kaya naman kahit na pinipilit pa nina Angela at Dites na magstay siya doon, kinailangan niya na talaga ang maunang umalis at bumalik sa Avida. Talagang umalis siya. Hindi pa nga siya nagtatagal dito. Bakit ba? May gusto ka pa rin ba sa dating husband ko? Kasal na nga tayo't lahat, naghihinala ka pa. Baka naman ikaw ang may gusto pa rin sa dating husband mo. Paano ko pa siya magugustuhan kung ikaw na ang gusto ko? Let's go to our suite. Iwanan na natin sila rito. Loko ka. Tapusin muna natin itong event. Pero pwede rin namang mauna na tayo hehe. Let's start our escape plan. Pero, Dites, Angela, mga apo. Paglapit sa kanila ni Nanay Patring, kasama si Inyangle. Congrats ulit, Ate Angela. Thank you. Kumain na ho ba kayo? Kumain na kayo dun, la. Ang daming masasarap na pagkain dun sa buffet. Tapos na kami. Hindi ko na ibibilin pa sa'yo na alagaan mo ang apo ko, dahil sa mga nakalipas na panahong nagkasama kayong dalawa,
nakita ko kung paano mo siya inalagaan, pinahalagahan, at minahal. Panipik. Kailan may hindi ako naging kontra sa relasyon niyong dalawa ng apo ko. Sa kabila ng mga hindi naging magandang tingin at binatong mga masasakit na salita ng ibang mga tao sa inyo, kailanman hindi ko naisip na maging hadlang sa inyong dalawa. Dahil nakikita kong masaya sa iyo ang apo ko. Hiling ko lang na sana'y maging matatag kayo sa relasyon niyong dalawa. Maraming problema at pagsubok ang dadating sa buhay niyo. Kaya pakatatagan niyo ang mga loob niyo, pakatatagan niyo ang pagtitiwala niyo sa isa't isa, at pagyamanin niyo ang pagmamahal niyo bilang magkapareha. Naway pagpalain at patnubayan kayo ng Panginoon. Ang luwag at sarap sa pakiramdam na marinig ang mga salitang yun mula sa taong nag-alaga at nagpalaki sa babaeng mahal niya. Totoo na ni Minsay hindi siya nakaramdam ng pagtutol mula rito, kahit noong una nilang ipagtapat dito ang relasyon nilang dalawa ni Dites. Sa kabila ng nakaraan nilang hindi naging maganda, sinuportahan ng matanda ang namamagitan sa kanilang dalawa ng apo nito. Napakaswerte ng kanyang kapareha, dahil pinagpala ito sa kinagisnang pamilya. Hindi man ito lumaki sa yaman sa salapi, lumaki naman ito sa yaman sa pagmamahal mula sa pamilya nito. At masaya siya dahil kabilang na siya ngayon sa pamilyang ito. Salamat ho, Nanay Patring. Lola, salamat ho, Lola. Makakaasa ka pong aalagaan at mamahalin ko buong buhay ko ang apo nyo, Lola. Natutuwa akong marinig yan, apo. Siya lang ang may yakap, Lola. Sobrang saya niya. Kahit na hindi siya ganun kabuting tao, kahit na marami rin siyang kasamaan at pagkakamali sa buhay niya, dinadanas niya pa rin ang maging masaya sa buhay niya. Maayos na sila ng parents niya, masaya siya sa trabaho niya, may isang sobrang bibo, bait, at cute na waffen siya, tapos ngayon ay nadagdagan pa ang pamilya niya. Hindi niya alam kung may mahihiling pa ba siya sa buhay niya. She already felt complete. Pero hiling niya lang, sana sa mga susunod na problema at pagsubok na dadating sa buhay nila, sana malagpasan nila iyon, nang wala nang mabubuwag pa sa pamilya. Hindi na niya gusto ang makaramdam pa ng kakulangan sa buhay niya.